Very surprising po yung naging result ng quarterfinals dito po sa ginaganap na Crystal Chess na kung saan naglalaro sila Hikaru Alireza, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana at si World Champion Gukesh. Tingnan niyo po yung standing. Knockout yan eh. Long game yan, long game. Si Alireza, pinabagsak ni Vincent Keimer. Si Magnus, tinusiro niya si Norderbeck, which is medyo normal yan. Si Sindarov, eto malupit, si Sindarov, tinalo si Hikaru. At alam nyo ba, na si Sindarov yung second place sa elims yan, sa round robin stage. Kaya siya yung pumili ng kalaban niya. At hinanpik niya talaga si Hikaru na parang, kaya kita boy. At pinatunayan niya naman. Tapos si Gukesh, tinalo ni Fabiano Caruana 2-0. So ngayon, semifinals na. Ang game na i-analyze natin ay sa pagitan ni Grandmaster Magnus Carlsen at Vincent Keimer. This is game number 1. Anong nangyari? Silipin na po natin. Ayan! Medyo masakit sa mata yung board. I'll try to figure out kung paano ko mapapalitan yung kulay niyan. Pero yan kasi yung sinet ng chess.com. Puti po si Vincent Keimer before natin i-analyze. Tingnan nyo po yung mga pyesa. Wala pong nasa tama. Lahat bali-baligtad. Wrong color lahat. So, ang tinira po ni Magnus o ni Vincent Keimer, nag-G4. Knight G6 develop si Magnus, Knight B3, tapos E5 kumontrol ng gitna na sinagot ng Knight G3. Pagka F6, C4. Pagka C4, nag-castling, putik. Balik ko lang. Ang lupit ng castling ah. Hanip na yan ah. Nag-castling lang si Magnus. Nagpalit lang yung king sa karok. Tapos dinipon naman niya ni Vincent Keimer na Knight B6 develop. Tumira ng D5 and tinulak yung pawn. D6 lang. Tapos bishop lang sa may F5 check. Na hinirangan ng bishop. Tapos C3 or F3 lang ang kunat. Pagka tira nun, nagkunat din si Magnus. Oh. A6 lang eh. Kunat naman nun. Anyway, pagka A6, nag-E4. At after E4, Knight F4, pumasok na. Ayan, medyo lumilinis na ng konti. Ang weird na lang ito eh. Bakit nandyan yan? Paano nakarating yan dyan? Anyway, nag-Bishop D7, kinapture, tinex ng tore, and then King C2. Hindi nag-castling, kundi tatakbo yung King. Pag nag-castling kasi yung tore, mapupunta pa dito yun eh. So, gusto niya yung tore dyan. Kaya King C2 na hindi gusto ng engine, no? Balik ko lang ah. Ano ba gusto ng engine? Anong C2 gusto, tapos ganon. Anyway, nag-King C2, nag-Bishop lang sa A7, para siguro discovery, makagalaw, may threat doon. Kaso, hindi depensado yung Bishop kaya binishop dito lang. Tapos nag-King B8 and dinepensahan na, nag-Bishop na, sabay E3. Okay, nag-Knight H3, hitting the Queen, Queen B2 lang. Tumira po ng Knight F4, hitting the Queen again, Queen F2 lang. And then Magnus, kung babalik, tabla na. Hindi, nag-H5. At pagka H5, rook lang sa may D1. Binantayan po yung D3 kasi kicking move na yan eh. May knight jump kasi. Anyway, nag-H takes G4. Kinapture po yan ng pawn. And then knight C8. Ayun, umiwas yung knight. Patras para depensan yung bishop na tinulakan lang. Pagkatulak, kinapture, bishop takes at dito, tumulak lang ng G6, wag kayong magtataka. Hindi pwedeng kainin, malilibre yung reyna. Yung G6 para hindi makatalon yung kabayo. Anyway, kinapture na ni Vincent Keimer. Kinapture ng knight and then kining mo ba yan. Ito po malinis na, parang chess na. O, di ba? Normal na yung position, wala nang weird na piyesang kung saan napupunta. So, middle gameplay na lang ito. Parang, ala na, hindi na siya random chess na maituturing normal chess na to. Ayan o. Tingnan nyo, maayos yung structure din ng pawn. Anyway, according sa inyong evaluation, slightly better ang puti dyan. Pagdating naman sa oras, lamang ng halos 10 minuto si Magnus, ang tinira niya, Queen H7. Pagka Queen H7, nag-knight sa C5, hitting the rook, tumakbo sa D6 na sinagot ng knight lang sa may E2 na mali pa nga. Ang pinapatira po ng engine, ibabalik lang natin ng konti, no? Dapat daw, knight F1 at wag mong ipalit. Tapos tatalon doon. Tapos pwedeng gumanon. Kaso knight E2, nawala yung ganong idea ng atake. Kinapture kasi yan, pinalit. Medyo equal na daw. Equal, galing ni Magnus sa equalize niya, no? Pero lamang si Magnus sa oras 5 minuto. O, ang tinira po niya, knight B5, papasok po yan dito.
Pero ang ginawa ni Kamer, nag-queen lang sa may C4. Sige, pumasok ka. Okay lang kasi, example, pumasok. Magkakaroon po ng queen dito. Threatening a mate and threatening a capture. Hindi makarook ng ganon. Tatagos doon. Yun pala yung plano. Kaya ang ginawa ni Magnus, nag-rook lang sa may C8. Depensa din sa may C7 na sinagot ng A4. Pagka A4, nag-knight D4 pumasok na sinagot lang ng G5. Grabe, oh. Pinakain lang yan po. Libre yan na. Anong mangyayari muna pag kinapture? Magsasacrifice, sir. Ite-takes to. Ayun. Tapos pag kinapture mo, itutulak at ayan na po, nananalbahin. Tapos gaganon later on yan eh. Anyway, hindi kinapture ni Magnus na kids niya yon. Kaya ang ginawa niya, nag-rook na lang sa may E8. Dinoble lang yung Tory dito, no? Magtutulak kaya? Baka magtulak eh. Anyway, nag-capture lang sa may F6, binawi, and then sinagot ng rook F1 na number 1 engine move, palit-palit lang. Anong threat niyan? Gusto niyang mawala ito kasi kanina niya pa gusto itong gawin eh. Yung threat ng mate dyan, tapos may capture din doon. No? Kaso laging may rook sa B6. Oh, kaya yan, hinamon. Pagkahamon, bumalik. Pumunta ng B6, dumipensa. Ayaw niya ipalit kasi kailangan yan dyan. Pagka rook B6, nag-rook lang sa may F2. Ayan, simple lang, dumipensa. Pwede din dumoble. Di ba? So, ang ginawa niyan, nag-G5 lang si Magnus para buksan naman yung Reyna at makatulong na sinagot lang ng king move. Kining movean lang at pagka-king move, kining movean din. Nag-king movean sila. Pahiyang natira pareho na sinagot ni Kamer ng rook na sa may F1. Ayan, medyo papasok na po ata. At pagkatira po niyan, Magnus. Simple lang daw ang tira dito para may depensa in case na mag-rook F7. Ang tinira niya po is G4 na nakakapagtaka yun. Maling-mali kasi may rook F7 na nga eh. Diba? Kaso, hindi tinira. No? Ang tinira, Queen C3. Mali din. Ibalik ko lang ha. Ano ba mangyayari pag rook F7? Bakit hindi ginawa ito? Natatakot po sa Queen takes H2 ata. Kasi may threat agad na mate. Kaso may ganito eh. Siguro natatakot siya baka dito naman pumunta. Hindi makakain ka doon dahil may kain dito. Pero alam nyo ba? Kaon pa rin daw. Opo. Kasi pagkakaon mo dito, rook takes B7. Mating ganun. Kaso hindi din nakita ni Vincent Kamer yun. Balik na natin. At ang ginawa niya is Queen C3 na equal pa rin. Nag-knight F3, hinarangan. Ang problema ngayon is 2 minuto lamang ni Magnus pero 1 minuto na lang si Vincent Kamer. Nag-rook G2, inatake yung pawn na tinepensa ang rook G8. Tumira ng rook F2 para todo depensa sa H2. At sa B2 yon na sinagot ng rook D6 at tinirahan lang ng Queen E3. Gustong galawin yung kabayo discovery attack kaya tumakbo yung king. At pagtakbo ng king, nag-knight E6, sumokpa. At pagpasok dyan, nag-F6 si Magnus na kung saan, naku po, tinirahan lang ng Queen A3. Saan pupunta yung Tory? Abay, walang square na maganda kahit kasi mag-rook D7 ka, Knight F8 is the threat. Ayun. Kaya nga, kinain na lang. Pagka-takes capture and then nag-rook C8 si Magnus. Hindi ko alam kung naubusan to ng oras. Hindi ko naubusan ng oras eh. Pero either way, rook takes G4 is enough to completely win the game. Kasi quality up na, may pass pa, may rook F7 pa. Pag gumalaw yung kabayo, pwede pang threat ng mati dito. Ubos si Grandmaster Magnus Carlsen. Nakakaano yung Crystal Chess eh. No? Alam niyo bang si Hikaru Nakamura nag-announce na ata ng retirement dahil sa pagkaubos na kay Sindarov. Kasi yung laro nila ni Sindarov, winning din siya doon eh. Okay yung position, lamang pa sa oras ng sobra-sobra. Pero napatalo pa niya. Eto naman, equal lang, lamang sa oras din si Magnus, pero napatalo niya. Yung mga kabataan or underdog, yung mga nagpapanalo. Ubulal ako. Anyway, anong nangyari sa kabila? Si Sindarov at si Fabiano Caruana tabla. Meron pang isang laro. Kasi 2 laro po ito ng standard. Pag naka 1.5 ka,
pasok ka na, laglag na yung kabila. Ngayon, next round, kailangan na lang ni Vincent Gamer ng tabla. Ito naman pong si Fabi, kailangan pang manalo or si Sindarob kasi tabla sila game 1. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na video. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.